Lambunaw in Action, palatuntunan nga maghahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sa Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman. Lambunaw in Action. Kag karon, yari ang inyo alagad. Oras mga biyang diri sa Radyo Lambunaw, eksakto alas 8:50 na sa aga. Sa liwat, nagatamyaw kita sang mayan ayad nga aga sa malabutan sa to nga pagpangalagad sa karon nga adlaw sang Miyerkules, Martes, pizza 14 sa bulan sang Abril sa karon nga tuig 2026 mga kabyanan. Welcome diri sa to nga pagpangalagad sa sining edisyon mga kabyanan sa Radyo Lambunaw diri sa programa Lambunaw in Action. Sa pagtulong sa inyo mga kabyanan sa pinaka-latest nga mga update kag development sa aton sining panggobyerno sa Banwa sang Lambunaw, sa idalom sa pagdumalahan sa aton sining pinalangin nga Mayor Reynor Gonzales, kag Vice Mayor Arvindo Saria, upod sa aton sining mga Sangguniang Bayan members kag sang nagkalain-lain sining mga department head sa aton sining Banwa. Ang aton sining programa diri sa Radyo Lambunaw sa kinahanglan mga kabyanan, ini gina-operate naton under sa in connection sa aton sa kuning support sa aton sining Municipal Disaster Restoration and Management Council of Office sa aton sining Banwa. Agud ti makapuli kita makabinan sa patag sang information dissemination ilabi na sa tion sang kalamidad, no? So mo gina kag luwasin ha madulong manamon sa inyo mga igdulongog sa aton pinalangga nga mga kauturan diri sa Banwa sang Lambunaw kung ano bala ang mga palakat kag ano nagakahinabo sa aton sining local government unit kaysa una ti hindi ka mo kabalo kung hindi ka mo magkanto sa Banwa, hindi mo pulo pamangkot, ha? Pero sumong iya by simply tuning in sa aton sining Radyo Lambunaw sa 103.9 FM station sa FM band sa sining radio, ilisuan nyo lang sa 103.9, no? Papadian diri makabinan naton sining papalagad, naga-play kita sa music upod sa aton sining disc jockey diri si Tito George agud nga mag-entertain sa inyo. But magluwas sa pag-entertainar, naghahatag man kami makabinan sa mga information. Amo na nga mayara kita sang Lambunaw in Action, no? Kag madamo na pila nang ini ka episode ang ato nadulong sa inyo sa ato diri mga tagpalamati. Agud nga bisan paano makakuha kamo sa mga information ti kun pamangkot kamo abi nga ano ning function sa amo ning departamento. So by simply mag-scan lang kamo sa aton nga Facebook page diri sa Radyo Lambunaw 103.9 kay nag-post man si Marvelin Villa sa tanan-tanan nga mga events diri mga kabyanan kag sa CEC information sa ato diri nga Banwa sa Facebook page makita nyo man dira. So duwang inyo sa nga option kung gusto nyo sa Radyo Lambunaw maagi o kung sa CEC information mga kabyanan sa ato diri nga Banwa. So may mga pilian kamo kag pwede ka mo maka-access sa mga information sa patag sang pagdumalahan sa pag-execute sa ato sining mayor so ang sining function sa pag-functionar sa Sangguniang Bayan as legislative body sa ato sining Banwa. Makita nyo man kung may mga latest kita nga mga development ilabi na sa ato sining panghimanwa diri sa Banwa sang Lambunaw, no? So this time makabinan adlaw kita sang Martes sa kinahanglan upod sa inyo alagad na inyo anchorman, ini si Anaes Bemember, Norlinos Banes, nag-aakto kita bilang executive assistant sa ato sining pinalangga nga Mayor Reynor Gonzales, agod sa paghimo sa sining mga obligasyon, kag agod nga mabuligan nato ng Banwa ang aton sining Mayor sa pag-disseminate sang information para sa inyo sining mga igdulongog. This time, mga kabyanan, ara kita sa Lambunaw in Action diri sa Radyo Lambunaw sa pagdulong na sa inyo sa pila ka mga latest nga mga information. Sa nagaligad, naka-interview kita sa aton sining Mauhead sa Banwa sa Lambunaw, aton nga PNP, Philippine National Police, about sa peace and order situation. Kag of course, upod man sa aton sining Philippine Philippine Army, no? Dito sa Banwa sang Kalinog, ang aton battalion commander, gin-interview man naton diri, ang sports coordinator sang aton sining Banwa, kag madamo pang iban, no? Ina tanan makabinan na amat-amat naton nga agda kag ginapang discuss naton ang ila sining mga function diri sa aton sining Lambunaw in Action sa Radyo Lambunaw 103.9 mga kabyanan.
So I'm glad this time upod naman naton ang aton sining Menro Officer sa Banwasang Lambunaw, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa aton sining Banwa Menro, no? Ano lang function sini makabiyanan in support sa aton sining pinalanggang Mayor Renal Gonzales sa pag-perform sa iya sining obligasyon sa paghimo paano bala makabiyanan naga-support ang aton sining Menro sa pagpalakat sa aton sining Banwa. So for the information sa tanan, ang Menro pinay ni kadako makabiyanan nga departamento sa aton sining Banwa kag naga-play ni isang important role, no, sa aton sining pagdumalahan sa patigayon sang pagtatap sa aton sining mga kauturan, paghimo sang function agud nga dala sa inyo ang serbisyo publiko nga wala sang duwa-duwa kag direkta makabiyanan sa inyo sini panimalay, no, amo nang Menro sa aton sining mga tagpalamati. This time welcome naton sining aton sining bisita, ang aton sining Menro Officer sa Banwasang Lambunaw, si Menro Officer Yuni Luot, Bobo Luot. Sir Bobo, good morning kag ngayon mo sining pagpanamyaw sa aton sining mga tagpalamati diri sa Banwasang Lambunaw. Okay no, salamat gid. I don't know kung umpon or limpa. Siguro mayat kay EA na lang EA or Radyo Norlin, no? Oh, okay. Radyo Lambunaw kita. Radyo. Anyways, great opportunity, no? Nga ginimbita kita sa Latnyaga. First of all, nagatamyaw kita ti mayat gid Nyaga sa taga Lambunaw. And of course, sa mabutan sini nga istasyon, no? Anyway, being Menro, so damo sini ma-explicar natin kung ano gid ang function ka Menro sa isa ka LGU. Okay. So, thank you so much. Amo na aton sining opening statement makabinan sa aton sining Menro Officer. So, kuha naton sang iya sining sa aton sining discussion makabinan sa bunga aga. Ibalon tagid, paano bala makabinan ano ang pinaka vital, ang pinaka-importante nga papel sang Menro in support sa aton sining local government unit in function makabinan sa paghimo sa obligasyon sa Banwasang Lambunaw. Anong mga basic ag importante sining obligation sang Menro, Sir Bobo, sa paghimo mo sa imong sining obligasyon bilang Menro Officer sa aton sining Banwa? Anyway, for the info, abi Radyo Norlin, nag-upra ako di sa Lambunaw way back 2000, no? At Yes. that time, ay pakita ti Menro. So, pagpungko ni Mayor Renor 2007, Yes. dito na nakita nga may problema kita sa environment ta. Okay. So, ang hambal na ng land, mabutang kita ka Menro. So, ano ba lang function ka Menro? Yes. So, of course, ang Menro, mandated kita na ma-implement ka mga program and activities to protect, restore ang ating nga environment. Ang number one ka dyan, ang ating nga solid waste management, Okay. ang ating nga basura, then ang ating nga forest land, ang ating kabukiran, Oo. then ang ating nga watershed, wherein nga dyan ang ating nga suba, involved ka na dyan ang ating nga quarry operation. Amo rin dyan. Then ang iban pa nga mga problema mag-aabot sa Banwa related sa environment. Mga problema natin sa pigiri, problema natin sa poultry, which is mostly nga nag-aabot ng problema sa kusina. Okay. So ina tanan nagaagi sa imo sining talatapan na Sir Bobo. Yes, kagir kanato to kasi related sa environment. Okay. So daw nakita man nato no sa time nga nagpungko ikaw bilang Menro Head, na-acknowledge niyang Banwasang Lambunaw bilang in fact kani isang pagkanto diri no ni Menro Officer Attorney Manuel Boyco, mention niya gid nga ang Lambunaw isa sa makabig nga ara kita sa category 1 kung nahambalan nato ng sanitary landfill sa Banwasang Lambunaw. If we speak of category 1, anong bota balon sini Sir Bobo nga ano ang kinalabaw sini o kung ang iya sini nga kinalain sa ibang nga Banwa abi no? Ti may sanitary landfill kita nga gin-acknowledge ginlawag gid ni Pedro Officer Attorney Boyco nga isa kita sa Banwa nga daw solo lang no
nga may category 1 nga sanitary landfill diri sa Bugos nga probinsya sa Iloilo. Yes, no, Radyo Norlin, kiti pagpungko ni Mayor, sa una, way back 2007, open dam site lang kita. Ang open dam site, pag gusto lang kita dyan kaboy. Daw bala daw ang balan mga open dam site basin diin lang. Bisan din lang, Bisan diin lang. within sa area, Okay. hindi siya segregated. Then may mga presence of pickers sa salad, may mga stray animals. Ikaw hindi siya Langaw, mabaho. Mm. Then may area kita sa Sibakungan, which is more or less 4 hectares, no? Okay. So, pagpungko ni Mayor Reynor, ginamat-amat naman develop into a category 1 sanitary landfill. Okay. So, it almost 7 years natin kag natapos. So, buinas kita, kami mga amigo kita, nga lamunaw nun sa EMB. Okay. Isa dyan surang, imo nga pakaisa, si Sir Itik, which is now Huling nga director din sa NIR. Mm. Siya gid ang nabulig da, nagtao sa design. Okay. So, ano ba lang category 1 sanitary landfill? Yes. So, ang category 1 sanitary landfill, kinanglan hindi kita maglapaw 15 tons per day. Ang iula natin. Okay. So, ang ginaula lang natin dyan, residual waste. Ang residual waste, amo dyan hindi natin din mapuslan ng basura. So kaya naging siya, hindi na ma-recycle, no? Hindi siya ma-recycle. Pero ang area din develop ta, which is nga may perforated drainage sa idalom. Ang leachate waste na maula dito sa tangke, inasara na to sa tangke before natin ibuyan Okay. sa drainage. Then sarado ran, hindi masalod ka kapat, hindi masalod ka tawo. Okay. Why did tao nga nagapili sa salad? Then requirements ka i-BDNR kada hapon tabunan gid ka lupa. Why ti baho, why ti langaw. Di kita kiti gamay malang basura ta, weekly kami nagatapon. Weekly Weekly tagatapon. Every week. So we are proud kay first sanitary landfill sa province of Iloilo giya sa Lambunaw. Amo daya nga hindi lamang kita first class. Yes. Gin-prove natin yung first class kita. Kaya kita una-una naka-landfill sa bilog ng province of Iloilo. So magambal ka ti sanitary landfill ay giniya sang akin lain sini sa compare mo sa una ya ang sa una ta na hindi mo gid ma-secure nga basta gani ang basura ginalangaw kagang basura maadto sa panimalay. So hindi wala na ta control, hindi mo ma-control ang dalon nga balatian sang langaw sa ikayang lawas ng tao. Yes, right na, Inorli, no? Anyway, sa talat, kung maadto ka to sa atin nga landfill, Okay. why ikaw ti langaw? May langaw, pero gamay lang. Why siya baho, then hindi ikaw kakita ka, basura. Normally kay expected di ba na kay ti ang langaw yan nagamuad kung may ginakaon may sila, nakaon. may ginaistaran sila. Pero ti sa sanitary landfill sa Manwa, paano siya maka-start to kay sarado? Kay sa una, before, kiti mix lang ang ginaula sa open dam site, Okay. ang mga basura natin nga madunot, dyan maran. So, ang shiftage na karan, ang murang ginalagas ka langaw. Yes. Pero right now, ang ginabuel natin nga mga bio-waste halin sa tindahan, mostly halin sa tindahan, ginagaling din natin, nahimo natin nga soil enhancer. So, before mag-ula kita sa sanitary landfill, ginaula anayran ka dump truck sa final segregation facility ta. So, ginapili lariwa tong basura. So amo gina ka systematic. Amura ka systematic. Okay. So, ang mga recyclable karan, ang nagapili karan, ang mga previously natin nga waste pickers. So, hindi natin sila gusto nga ma-displace. Kinpobra natin sila dyan. Pero why kita connection LGU between kanda? Nakamuwa lang kita. Okay. So, ang income out sa recyclable nga ma-recover da, dengan nandang anam. Amula lang andang compensation. Waya sa nga responsibilidad ng banway in terms Why? sa mga financial. Pero aspect. nakastipulate sa muwa, mga surundo nandang nga mga patakaran sa pag-operate ka. So normal mo gid man ang dapat eh. No? Yes, so that's why nga sure kita nga ginabuhi nato sa landfill ta is only residual waste. Okay, ha. So sa paghambal naton nga may system kay sanitary landfill siya like sa iban nga ti open dump site. So
amo nang kinalain sa sanitary landfill iya sa Yes. open dam site. The rest ang iba yung mga banwa siguro subong ang ilaya sa open dam site pa. So meaning ang aton niya secured na gidya. Secured na gyud. Kay kategory 1 kita, even before kay ang director kay imbi nagayo nga kung pwede ang iban banwa makaula. Okay. Pero ang bal ko kay mayor, problema ra mayor kay kategory 1 kita. Oh, so sa Bobo no na-mention mo kay ina nga sa category 1 nga category sang sanitary landfill nga ang banwa isahan nun lang nga nakasulod sa muni nga category kag dapat may 15 tons nga Collection. basura. Collection every day. Every day. Ang aton iya mga pila more or less mga pila. The land yung first quarter nag-collect kita 3.2 tons per day. Kadako magaling no. 3.2. Last year, Diri nga ban sa ano lang sa poblasyon lang and adjacent mga barangay. nearby barangay. Anyway, in terms of visa collection, EA Norlin, Okay. may everyday nag-collect kita town proper. Everyday kita. That's involved abi kata nga duha ka urban barangay, Ilaya Ilawod, then tindahan. Then on call kita sa mga barangay kag schools. Okay. Right now naga-collect kita sa 46 ka barangay, 46. then 25 ka schools. Ah. Amo dyan ang aton nga area of collection, coverage collection natin. So ako nang way may balance sa aton sa mga tagpalamati sa aton mga kauturan nga amo ni mag-function no ang aton sila nga Menro. So hindi na niya makita sa bay magpagtulong ka lang kung anong ano abing sitwasyon pero dako ang papel nyo agud nga ma-prevent no ang paglapta sa mga balatian. Imagine mo 46 barangay and pila ka 25 schools. 25 schools every day ma-secure ang basura nila. Basura. Meaning to say nga wais ang langaw nga magmuad dira kung gina-collect na everyday sang compare mo sa nikapabayaan lang. So amo ni gali ka importante no sang function sang Menro nga wala lang git maibaluan dapat maintindihan sang pumuluyo naton nga ang dokag tidlo sang aton sa environment sa Banwa sang Lamunaw kay ang naga-play sa important role diri amo gali ang Menro no. Right no, Norlin, amo gani nga hindi kita hard project or hard activities ang ginakwanta. But rather amo da unsung heroes kung mga garbage collector tay. Yes. Even mauran, mainit, nag-aakot ras na basura, YT off diha, Sunday, holiday, alternate gihakot. Amo ra nga kung si Mayor, hindi gid pagpabayaan ang mga gamit sa mga basurero. Tanan kumpleto gid. Kaya ang obligasyon ta is to protect our environment. So ang isa natin ka problema is ang solid waste. Isa lang ka function kami ro ang sa solid waste. May pila ka katao sa kung Right now may permanent kita nga 11 katawo kag may job hire kita nga 16. 16 job hire and pilang permanent? 11. 11. So, okay. Sa whole sa operation mo, anong pagtanaw mo? May anong mga problema mo? At least mabutang naton sa mapabalo naton nga ti may mga problema man ang Menro nga dapat i-improve man naton. Anong sa imo sining assessment? Anong kinahanglanon pagidugang agud mapa-improve pagid ang garbage collection sa aton sining Banwa? Nami nga pamangkot Norlin no. Anyway, Menro cannot do it alone. Of course. Di ba na kay even ang ginapangayo talang at least pag schedule ka collection, amo lang sa pagpagwa ka tawo ka basura. Then hindi natin mostly ang halin sa barangay, ang problema karan may pamilin-bilin ka basura sa Banwa. So in short, kulang pagid kita sa information. dissemination. So amo dayan nga nagapabulig kita sa mga barangay official, especially sa aton mga barangay kapitan. At least mostly ka aton nga barangay is may MRF, Material Recovery Facility. Nga dyan dira ginahaboy ang basura ka barangay. That's why dyan kami naga-pick up ka basura ka barangay sa barangay MRF. So kinalana nga hanggang jadi nga rule is ang barangay official. Amo dyan na pangayo ko kabulig sa mga kapitan natin sa barangay official nga
ang Mindro is mahakot lang mo. Aha. Ang ma-manage ka basura sa barangay is under sa atin nga barangay official. So dapat ang barangay official diri medyo kuan man sila, medyo matalon-talon man sila magtulog sang sa ilang waste gathering. Yes. Kay kun dapat makita nila kung granapta dapat maakto na yun ang barangay official. By that, kundi at least ang kunang barangay maayo ang koleksyon nila sa garbage nila kag ang plastar nila tapos i-collect sang Menro kundi everyday systematic ang pag-collect, ang pagtipon, pag-collect, ang pag-dispose naton sa naton sa basura. Anyway, right now gini Norlin proud ako sa atin nga barangay. Kay before may MRF ang barangay. So parang compliance lang sa requirements ka National Solid Waste Commission. So dapat subong dapat ko nang nilay. Kalad mostly functional din ang MRF Okay. ka. So it means nga makita natin nga naga-function din ang waste management ka barangay. Namiyan ko sang aton sa nga Menro kay ang nakita ko bala kinalain sang imo sini talatapan. Now aragin ang full support ni Mayor kag when in fact nakita ko gid nga si Mayor mismo way ga pangduwa-duwa nga maghatag sang suporta, funding and it's everything agud nga ti ma-secure ang ining ang garbage collection ang masuportaran ng Menro agud niya mangin maayo ang garbage collection sa aton sa nga Panwa. Anyway, pagpungko ko nga Menro 2013, inlatag kada kay Mayor ang mga needs nga mangin operational ang Menro. So pagpungko ta ni isa ka dump truck way kita. Right now, we are proud of being mahambal kita nga may 5 kita ka garbage truck. May lately may nag-abot halin sa province which is 10 million, isa ka garbage compactor kag isa ka payloader. Before karan may isa man kita ka brand new nga backhoe sa landfill natin, may isa ka payloader kag may 4 kita ka garbage truck. So ang 5 nga mga equipment mo subong enough na, more than enough na. Enough na, pero kung si Mayor ang nagaantaw kay nagahangget ang basura sa Lambunaw. Kag hindi lamang basura ang problema tay. That's why ang ni Mayor additional na service vehicle para pa sa Menro. Sa garbage collection, ano pa ang nakita mo silang dapat naton i-improve? Ang i-improve ta lang ang awareness ka tawo. Kung wiriin, kung during lang sa collection ka Menro, sanda magpagwa ka basura. Okay. So, anyway mga kabyanan sa aton sining matag palmati, nagapamati kamo sa aton sining Menro Head, Menro Officer sa Banwasang Lambunaw, Mr. Yudi Loot, no, diri sa Lambunaw in Action. Ang topiko namon una nga kalinya ang solid waste management, amo nang batihan nyo i-discuss naton ang segregation, ang proper disposal sa aton sining basura through sanitary landfill sa aton sining Panwa. Sa ilo naman kita Sir Bobo no sa I know nga ti coverage under pa sa imo sining coverage ang ginatawag naton nga ang forest land no. Yes. Kag to maintain sa aton sining forest land ang outcome sa ni ma-improve naton ang watershed naton no. Yes. So kung malapot naton ang amon ang punto, meaning to say nga ang pag-hold sa tubig sa bukid sa mga kahoy maayo kag ang aton sining mga downstream ang aton sining mga suba hindi mamalhan no. So as Menro Officer sa Banwasang Lambunaw, ano ang ginihimo diri paano ini gina-maintain sa imo sining opisina agud nga masiguro naton ini nga hindi ini maabusaran sa aton sining mga kauturan sa bukid. Anyway, ang Lambunaw isa ka banwa nga may hanggar area ang forest land. Almost 12,000 hectares kita no. Including ang ating school reservation sa Inka, previously Inka. Before way back mga 2005, ang kaingin sa ating kabukiran is rampan. Fitness pa kita sa Iba natin. Then lately, pagpungko ni Mayor Rinor, nagsinulad ang mga project. Okay. From national agency, alin NGP, cleaning project, riverbank rehab. Then may mga international kita from Germany, GIC.
So, ginimplementa ang tree planting Yes. sa kabukiran. Not only tree planting, but rather silid kita sa mga agroforestry. Okay. Hindi taman gusto ang tao natin sa kabukiran, walaan ta ka pangubuyan. Yes. So, ang isa ka rajak agreement kapag implement natin ka project, i-maintain na lang ang area da nga para yan. Kay Okay. mostly kara along lang sa creeks kag river eh. Ito yung mga Then, fence tubig. Hindi sanda mag-expand ka tree cutting or kaingin. So ginsidlan nato sanda ka agroforestry and we are thankful halin ka to na mitigate ta ang Okay. kaingin or illegal activities sa forest land. So meaning, in short, may information dissemination, may education, then after sa education, gina-safeguard gyapon, gina-secure gyapon, ginabantayan gyapon. Yes, kay may mga bantay gubat kita. Kaya hindi mo pa siguro, bisan, Ah. hindi pa man sila fully aware gate nga, di, amuning lantan, sulingan lawas, sige nung pangutol ng kahoy. So, sige-sige lang information dissemination, kag at the same time, pag-educate sa ila. Pero while nga on process kita sa amo nga ara kita sa amo nga stage, dapat man gyapon sila bantayan. Kay ko bala gina-follow nila na intindihan kay ba nila ang ginatudlo sa ila. Right, sa mga first 5 years natin implementation, Okay. nayawan kita kay bangod sa ang value katawo sa bukid. Is Lain. So, kailangan i-twist mo siya eh. Hindi mo man sa pagpersahon, but amat-amat lang. Nagmalam na sa budlay na nga lisokon ng kahoy lang basic So, kahoy. nami kay sa mga program and activities ka mga partner agency natin, like DNR, Senro, then ang atin nga GIC nga, which is ang international from Germany, may mga livelihood aside sa agroforestry nga ginatao. Okay. Then ang dissemination, awareness, every one dyan giran sa programa. So, sa pag-implement sa nga program, how long na kag anong status na sumo? Ang GIC takes 6 years. Then ang NGP, suro past 5 years natapos ang NGP. So, nami ang outcome. Kaya previously, ginpa-validate ko, Okay. ginpangita ko ang mga income ka mga atin yung mga stakeholder. So, nami, nag-rely na sanda sa kakao, saging, why na sanda sa ambal nga mga slash and burn nga rice. Oo, sige. So, even now, hindi na kita kakita ka kaingin sa kabukiran ta. So, do amat-amat na kita Hindi makita gid maka 100% pero makahambal kita nga 90% na mitigate natin. Kaya daw pa ni, ang mga barangay subong na nakaintindi ng Yes, ang nakaintindi. Kaya ti bangod nga ang mga barangay official ginagamit naman mo. So in short, nag-effect ang education kag ang information Yes. sa imo nga pag-initiate man no during sa imo. How long gani ikaw nagpungko din? 2013, ti nag-OIC Municipal Engineer ako for 7 years. 13 years. Included na to ang 13, from 13 or before 13 pa? 7 years. 2013 ako nag-select as Menro. Mm-hmm. So mga almost 13 years na. 13 years na. So sa 13 years, subong daw may nakita din may kamabunga din. Okay. Nami ang development kasi ang tao sa kabukiran do nakaintindi naman Okay. na ang pangabuyan ta hindi lamang nga mabuhi kita kag maguba kita ka ating environment. Kung nakita mo subong kag anong outcome sa imo sini nga campaign no kag in the help man sa iban nga agencies sa aton sini nga gobyerno or even government or private ano-anong ti makabing naton legacy mo na ini no to ensure that paano ini anong imo mga recommendation to maintain no ti paabot ang time hindi ka naman kita malipas naman kita ang masunod nga henerasyon ang masunod nga mineral officer sa lingan lawan ng imong recommendation abi nga dapat i-maintain niya imuon niya gud nga mapadayon ining legacy nga ang ginhimo mo sa aton diri nga mineral. First of all, ang monitoring. Yes. Isa gidran para nga ma-update natin ang present status katon kabukiran. Then ang coordination natin sa mga stakeholder, Okay. barangay official. Then at the same time, ang yearly nga budget para nga ma-maintain natin ang
hindi lamang kita maguntat nga pagtanom naton ang tatan natin. Okay. Ito yung tanom natin nagamanamara mo. So that's why nga si Mayor every year nagabudget ran sa reforestation. Aha. Wherein nga mostly propagate kita ka seedlings or nagabakal kita ka mga high valued nga mga seedlings Aha. para ipanagdag sa tao natin. Okay. So, from solid waste management down to maintain sa aton sining watershed, improve sa forest land naton. And number 3, topiko naton subong under man sa imo sining function bilang mineral officer sa aton sining banwa. I know ining mga quarry operation under ini sa watch and supervision sa imo sining talatapan. Anong status ang mga quarry operation subong diri sa Banwa kita dinalagan man mga salakyan no may mga quarry sila may mga quarry permit man ni sila nag-agi ni tanan sa imo talatapan. Anyway, first of all, ang Olian River natin is isa ka hanggang nga source ka quarry materials, no? So, right now, daw may mga 11 kita ka active quarry permittee. Okay. Then daw may 13 kita nga new applicants. Mhm. So, ang function ka Mindro sa pag-process ka diyang mga quarry permittee. Mhm. First of all, hindi maka-access ang isa ka permittee kung hindi siya pag-isyuhan ka barangay resolution. Mhm. It means from basic ra na, Mhm. kung white out barangay resolution, automatic hindi ka gid ka quarry. Ang barangay resolution through barangay assembly. Yes, barangay assembly. So makambal ka barangay assembly, ginapatawag ang tao, kag ginapapilo nga subong may application today, may applicant today. Muna. So, after that, ipasa sa Mindro. I-validate ka Mindro ang area. Kung ang area bla hindi siya contested, Okay. visible siya. Kaya mostly mo ang problema ta ang area sa quarry. Okay. Then i-endorse natin i-endorse natin kay Mayor. Si Mayor ma-endorse sa province. Sa Pedro. Penro. Okay. Penro province. Ang Penro province pagid ang nag-validate kung Another validation. kung feasible siya nga mangin quarry area siya. So, So final ang may final say is Pedro. Yes, Penro. Okay. May previously gani bisan wa iti mayor's endorsement sa iba niya Banwa. Mhm. Gina-accept ka Pedro. Penro. Pero ang atin tatin sa Lambunaw by step Agi kita. kay Mayor. Agi sa barangay, agi sa Metro, Tapos Mayor. endorsement talin sa Mayor. then Penro. So far, I'm proud, no? Mhm. Hindi man natin ma-perfect nga why kita di naga-illegal quarry. Oo. Hindi natin ma-perfect. Not all the time nga ara ka sa Pero proud kita. pero monitoring mo, anong monitoring? Usual monitoring kita, ha? May mga gamit kita dyan nga bisan why kita dito sa area, Mhm. mamananta ang quarry operation. So sensitive man ka mo sa mga Yes. reklamo sa mga Tama kita ka sensitive kasi ang kontra mo dyan, tao sa balad eh. Oh, So, pero proud kita ha. Kahit isa ng province Gambal, nga sa Lambunaw lang ang nami ang operation. Why gawa kita di illegal? Illegal nga mamananda. May mga illegal pero minimal within lang sa lokal natin, mga sulbar natin. Illegal nga daw, hindi siya destructive. Unlike sa ibang nga banwa, nga Private. private land din ang ginakwari. Ang atin may mga overlapping lang sa mga A&D area. So, amura na ginatawaan natin nga masulbar na yun natin. Hindi natin gusto nga maghanggat. Kahit ang buwan pala i-Norlin, give and take man kita, intindihan na man kita karamo. Okay. So, as long nga hindi lang magba ang atin nga preparian. Ang atin nga suba, hindi magba. Okay. Nalang nangin responsible quarry operator sanda. Hindi karami mo kung why kita ti kina-sustain natin ang monitoring natin. So, meaning, gina-inform na kitang tao nga ang tanan nga quarry operator tadi may legal papers, no? Yes, Legal sir. quarry operator. Then number 2, kung may mga initial nga mga complaint, wala man sang complaint nga wala ninyo gina-aksyonan. Kinaksyonan na yun kaya hindi natin gusto mapabayaan kag kasi maganggad ang problema. Okay, mamo sa bobo mo ng gobyerno, abi mo. Nintindihan ta nga ang gobyerno nga responsive
hindi pwede nga mapabangal-bangal, di ba? Yes, So why na yung katabo ni Saton? Why? Yes. So man ang gusto natin ipabalo sa aton sa mga kauturan nga ara kamo sa banwa nga may mga immediate response kag active nga mga official ilabi na sa aton sa mga department heads diri ilabi na sa aton sa nga Menro, no? So solid waste management, forest land, and then quarry operation. Sa quarry operation aning tawag nila nga industrial? Ano nang mga hambal sa industrial? Ang mostly industrial, kung more than 5 hectares. May ani kita diri nga industrial. Industrial study. So, right now, bangod sa may mga ginakuan pa natin, gina-amend natin ang atin nga zoning ordinance. Siguro, after karan, ma-plaster din natin ang mga industrial zone natin. Kahit right now daw limitado pang area natin po industrial. Okay. So, that's why gani, isa madya ka pamagi, nga mga lambunaw nun balang literally convert ng dang lote for commercial or industrial. Tulad gina-amend natin ang atin nga CLUP. Pwede sanda ma-request, isulat nanda, i-submit ang anda nga request sa atin nga zoning officer. Dapat identify gid siya. Identify. Kay kabudlay nga ganegosyo kita, why kita kamaan ka land uses natin o land classification natin. Nang land aware kita para nga why kita problema during magawad kita ka ma-permits. So usually man lang ang normal lang nga makita naton permi nga reklamo ti grabe gid nila mga bagon, mga dump truck, mga 10-wheeler trucks, no. So sa nag-aagi diri sa ton gina-check up man na sila. Yes, may duha kita ka checkpoint area, no. May isa kita dito sa may Yamato, may isa kita di sa WBCU. Pero siya nagalagaw mo diyang tao ta kundi nabi may mga aragyan pag ilang iban nga quarry, gaspat man kita. Pero that's why nga limitado man lang ang aton katawo. Sometimes nagangayo kita bulik sa aton nga PNP. Okay. So kung may reklamo ang aton, ako ordinary citizen ako sa aton sa nga banwa. Di may nakita ko do nasa blagan gid ako, nabudlayan gid ako kay do hindi ko conforme sa nga di sila makadto, Sir Bobo. Kung reklamo sundabi ka mga dalan. Yes. Number 1 nato na isda sa barangay official. Okay. Kay once nga isa ka barangay may quarry siya. Okay. Kinalan created din ang barangay monitoring. Okay. Kaya amo giran ang una-una nga maatubang sa problema sa quarry. Okay. So, at least guided kita sa ato mga tagpulamati diri sa Banwa ng Lambunaw nga amo na basic pa lang iti kung may reklamo kung hindi kami makadto, no? So at least guided ka mo kag amo nang ubrahon nyo. So nakuha naman nato na, himos-himos naton from solid waste management, forest land covering watershed naton, and then the quarry operation. Anything from your end as a consolidation sa aton sa ding discussion sa bungaga, may ibilin ka pa nga mga advices o kung ano nga mga dapat ipanundunon sa aton sa ding mga kauturan diri sa Banwa sa Lambunaw, may floor ka sa pag-deliver sa aton sa ding mga tagpulamati. Thank you, Inorlino. Anyway, ang isa pa natin dyan ka-problema ang mga pigiri, ka-poultry natin. No? Ang mga tao natin sa barangay, why pa dyan nakaintindi kung ano gitla ang sakto na pag-negosyo ko dyan mga pigiri, ka-poultry. Anyway, number 1 kadaya, before sanda mag-select sa poultry or pigiri, agtong isanda sa barangay kapitan. Then, agto sanda sa Menro office, then sa health and sanitation natin, para ma-plaster natin kanila kung anong mga requirements. Kaya nagapatindig lang iban ka pigiri, ka poultry, pagwa ka problema, dyan din na natin nakita ang mga kakulangan. Then sa atin nga, number 1 ng problema, kasi basura tayo. So nagapangayo kita bulik sa atin mga barangay official. Then of course, sa atin nga mga source generator, mga tao, nga hindi ka maubra ka Menro alone, hindi ka maubra ka LGU. Puro likay kita nga may kooperasyon para mangin matilo ang aton nga palibot. Alright, no, so naman yan, makabiyanan nato sa nga Menro Head o kung Menro Officer sa Banwa sa Lambunaw, Sir Yuni Bobo Luot, no? So first round lang ni Sir sa ato sa conversation with regard sa functions ng Menro sa ato sa nga Banwa. And hoping makasikad round kita later on kung may mga latest kag mga big and dalag ko sining mga development sa imo sining talatapan sa Menro.
Yes, of course. Why di kita problema Norlin? Yes. Anytime, pati serbisyo publiko dyan atin eh. So, nagpapasalamat kita nga may istasyon kita nga atin, wherein nga maka-disseminate kita ka mga activities, mga problema natin iya sa Lambunaw through sa atin nga radio station. Alright, so thank you so much. Dapat yan makabiran nato sa inyong Mineral Officer sa Banwasang Lambunaw, Mr. Leonie Bobo Loot, no? Diri sa Lambunaw in Action sa Radyo Lambunaw 103.9. Sa ato sining mga tagpalamati sa mga late tuner naton, kung may kamo kaabot sa ato sining pag-discuss sa mga major topics sa ato sining Metro, please, no? Kadto kamo sa ato sining Facebook page sa Radyo Lambunaw 103.9 o kung sa may CEC Facebook page, agad nyo makita ninyo sining portion ang full episode sa ato sining interview sa ato sining Metro sa Banwa Sam Lambunaw. Sa ngalan sa ato sining Municipal Mayor, Mayor Raynor Gonzales, Vice Mayor Arvindo Saria, kag ang aton sining MD RRMC sa aton sining Banwa na naka angot sining aton sining operation sa Radyo Lambunaw, upod sa aton sining mga alaga, upod sa aton sining mga kapdanan diri si Tito George, si Marvelin Villa, kag ginaknalit sugid ang presensya sa aton sining AA sa aton sa Lidipo, no? Kag Medo, si former SB member Limi Unida, kag former SB member Nilo Papilira. Ang inyo lang ganin sa ning anchorman, ining sa liwat dili, no? Sa aton mga tagpalamati sa sunod nga semana ang aton sining zoning sa CLUP, amo na aton sining tagaan sang focus aton sining masunod nga topiko diri sa Lambunaw in Action. Inyo lang ganin sa ning anchorman, ni si SB member Norlinus Bañez, maayong aga.